Welcome to Story of Jesus. Quiapo Church Sunday Live Mass today. We attend the Holy Mass on Sunday, 27th October 2024. 30th Sunday in Ordinary Time. The heathens themselves said, "What marvels the Lord worked for them, what marvels the Lord worked for them. What marvels the Lord worked for us." Indeed, we were glad. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Naman naming makapangyarihan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan
At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nangingibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga osisero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik niyo yon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoong kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong di matitibag, matibay kong moog at taga-pagligtas. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong moog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kaniyang hinirang. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayong mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pa't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalagdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kaniyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Sino dito ang sa ulado ang 10 utos? Taas ang kamay. Pati yung mga taga-simbahan, di na rin nagtataas ang kamay. Oh. Yung mga lingkod simbahan, di na rin nagtaas. May isa Alam niyo po, pag tinanong kayo, sige nga, isa-isahin niyo yung 10 utos. Isa na lang isagot niyo. Ang isagot niyo, pag-ibig. Ganun lang kasimple. Hindi namin sa ulo pero pwede mo namang sabihin, pag-ibig. Dahil sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, bagamat merong ibinigay ang Panginoon nun kay Moises sa lumang tipan na 10 utos, ngunit sa ating ebanghelyo, ipinaliliwanag ni Jesus at ipinapakita ni Jesus sa mga Pariseyo na merong isang utos sa lahat ng ito. Kung iisa-isahin mo to, yun din naman talaga ang pinakanilalaman, pag-ibig. Kung titinan natin yung unang 3 utos, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Huwag mong hangamakin ang pangalan ng Diyos. Magsimba ka tuwing linggo, yun ay pagmamahal sa Diyos. At yung 4 hanggang 10, igalaw mo ang iyong ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid. Yun ay pag-ibig naman sa kapwa. Kaya sa madaling salita, love is the core of God's commandment. Yun lang yung naging problema ng mga Pariseyo dahil sa kanilang pagiging dalubhasa sa kautusan, meron silang mga prescriptions na sobrang dami mula dun sa 10 utos. Naging 600 rules sa mga Hudyo ang kanilang saulado mula dun sa 10 utos na kanilang isinalin upang maging mga rules at simpleng mga batas. Kaya nung sumagot si Jesus, nako, ang dami nyo namang alam na kautusan. Kapag tininan nyo naman yung 10 utos na iyan, yan naman talaga ay pag-ibig lamang. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ganun lang, kasimple, pero mahirap gawin. Pero kapag nagmamahal ka, kapag umiibig ka na, kayang-kaya mong sundin ang 10 utos na ito. Kaya dun sa ating unang pagbasa, maririnig natin, nagsisimula ang pag-ibig sa mga taong hindi mo kakilala, sa mga taong tagalabas, sa mga mahihina, sa mga naaapi. Kapag umiibig ka,
mas madaling umibig kapag kakilala mo. Paano kapag hindi mo nakakilala, paano mo siya iibigin? Kaya doon sa unang pagbasa, love outsiders, love strangers, the orphans, the weak, the poor. Yan na yung mga mahirap ibigin. Sa ikalawang pagbasa naman, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, daman-daman ni Pablo ang pananampalataya ng mga taga-Tesalonika sapagkat noon sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at nag-convert sila sa pananalig na ngayong kay Jesus dala ng mabuting balita. At kitang-kita ang kanilang pagmamahal sa Diyos at gayon din sa kapwa sapagkat ang kanilang pananampalataya ay nakararating na sa ibang dako ng bansa. Pag-ibig. Ngunit isa sa mga nabanggit ni Jesus sa Ebanghelyo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili na mula sa aklat ng Levitiko. Lumang tipan din yung ginamit ni Jesus pansagot sa mga Pariseyo at lumang tipan din mula sa Deuteronomio ang 10 utos na inilahad ni Jesus sa mga Pariseyo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapag magsisimula ka pa lang upang palalimin ang iyong pag-ibig sa kapwa, ang pinakamagandang gawin ay itingnan mo muna kung paano mo iniibig ang iyong sarili. Ganito ko kamahal ang aking sarili, dapat ganito rin yung aking pagmamahal sa kapwa. Ngunit simula pa lang yan, dahil mas inaanyayahan pa tayo ni Jesus sa panibagong muka ng pag-ibig, na kung papaano minamahal ng Diyos ang ating kapwa, dapat mahal din natin ang ating kapwa. Alam niyo ho, ang pag-ibig, napaka-misteryoso nan. Parang rosaryo yan ang pag-ibig. Diba sa rosaryo, mayroong joyful mysteries, mayroong sorrowful mysteries, mayroong glorious mysteries, mayroong lumen mysteries. Kapag nagmamahal ka, lahat ng yan mararanasan mo. Masaya ka, joyful. Nagtagumpay ka dahil sinagot ka na ng iyong minamahal, glorious mysteries. Nagmamahal ka, nagsasakripisyo ka para sa iyong minamahal, sorrowful mysteries. At nagliliwanag ka, kagaya ng Panginoon, dahil nadarama mo ang kanyang pagmamahal, lumen mysteries. Napaka-misteryo ng pag-ibig. Napaka-misteryo. Pero ang higit sa lahat, ang pag-ibig ni Kristo sa ating lahat. Malalaman mo kapag malalim na ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa, kapag kagaya na ni Kristo ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Papaano? Kapag nakakalimutan mo na ang sarili mo para sa iba. Kapag nakakalimutan mo na ang mga kagustuhan mo at ibinibigay mo na sa iba, mahal mo na ang iyong kapwa higit sa iyong sarili. Kanina nabanggit, di ba? Kagaya ng iyong sarili, pero kapag lumalalim na ang iyong pagmamahal, nakakalimutan mo na ang iyong sarili. Kagaya ni Kristo. Bakit po? Paano naging kagaya ni Kristo? Kasi mismong buhay niya, alang-alang sa kanyang pagmamahal sa atin, alang-alang sa ating kaligtasan, itinaya niya nang mamatay siya sa krus. Kamatayan, dala ng pag-ibig. Kaya, di ba, mga magulang, ganun ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Pag binabalikan ko rin ho yung pagmamahal ng aking magulang sa akin, yun din ho yung nakikita ko, parang pagmamahal ng Diyos sa akin. Kasi si nanay,
wala nang matira sa kanya. Naalala ko nung napasok ako, kahit wala nang matira sa kanyang pera, meron lang may maipabaon lang sa akin para masustentuhan lang ako sa pag-aaral, maibigay lang yung gusto niya sa akin, ibibigay niya lahat, alang-alang dahil mahal niya ako, kahit wala nang matira sa kanya. At siguro yung mga magulang po dito, ganun din sa inyong mga minamahal na anak. Kahit wala nang natitira sa inyo, kahit may nauubos na sa inyo, alang-alang ng pagmamahal sa inyong mga anak, kahit wala nang matira sa inyo, ibibigay nyo ang lahat para sa inyong anak dahil mahal nyo sila. At ganan ang pagmamahal sa atin ng Diyos at higit pa kasi buhay ang ibinigay. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo sa pag-ibig na nagsisimula muna kung papaano natin minamahal ang ating sarili hanggang sa maubos na yung pagmamahal natin sa sarili para sa kapwa. Kagaya ni Jesus na patuloy na nagmamahal sa atin, maging inspirasyon din natin si Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay. Ang pag-ibig na ito upang sama-sama tayong magtamasa sa kautosang ibinigay ni Jesus, ang 10 utos, upang hindi tayo mahirapang sumunod sa ibinigay ng Panginoon kay Moises sa lumang tipan at inuulit lang ulit ni Jesus sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa diwa ng pagmamahal. Buong pananampalataya nating hingin ang kanyang gabay upang maging mga kasangkapan tayo ng paghihilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamumuno ni Francisco na aming Santo Papa, mga obispo at lahat ng kaparian, ay maging daluyan na mapagpagaling at walang maliw na pag-ibig mo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkakatiwalaan mo, Ama, ng karunungan para gamitin sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang maglingkod sa larangan ng kalusugan, mga doktor, nurses, at iba pa ay bigyan ng lakas ng loob at katawan upang magampanan ng kanilang tungkulin
sa mga may sakit at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga natasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at sa lahat ng mga piitan sa aming bansa, ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa iyong kautusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay maging kasangkapan at tumugon sa panawagan mo, O Diyos, sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig mo at mapaghilom ang mga may sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa, dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kahilingan ng ating Santo Papa at mga obispo, manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating mga mahal sa buhay na yumauna sa nalalapit na araw ng mga yumao, manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan. Tulungan mo kaming tuparin ang pinakamahalagang utos na ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan. Gayon din naman ang pag-ibig sa aming kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Patuloy nawa kaming maging tagapagbahagi ng pag-asa sa araw-araw. Ninam ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ng banal na Espiritu. Amen.
Dahil kay mga kapatid, nating bagayin ni ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumainyo rin, sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naman namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit, nang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O Santo, Panginoong Diyos ng makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana. Naman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Reynaldo naming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay Sana Malabiring Maria, Ina ng Diyos, kay San Jose, kanang kalislisang esposo, kay sana mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at tunay Jesus nating Panginoon at Diyos, lakas loob nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama
Nininan kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Nagmumula kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhati, magpasawalang hanggan. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos o nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Naman naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran, ang siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo mo muna kayo at may mag-aanyaya po sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama ko po ang aking mga kasama sa paglilingkod bilang mga extraordinary ministers of Holy Communion. In English ko lang po kasi mas nakakabulol yung Tagalog. Nakasanayan pong tawagin na lay ministers pero yun po ang official na tawag sa aming ministry. Bagamat nakakita niyo po kami nagbe-bless ng sasakyan, ng patay, ng bahay, ang aming talaga pong ministry ay partikular sa pagdudulot ng banal na komunyon sa oras ng misa at paghahatid ng komunyon sa mga may sakit. Nagkaroon po tayo ng pandemic kaya medyo napahinga. Ngayon po napapansin namin nabawasan na kami dahil iba pinauwi na, retire, at tayo po ay isa ng shrine ngayon. Kaya tapos na-lift na po ang pandemic, malaki na po ang pangailangan natin na makapaghatid ng komunyon sa mga kapatid natin na may karamdaman at mga matatanda. Kaya po, ngayon po kami ay nag-aanyaya sa inyo. Lahat po tayo tinatawag ng Panginoon sa iba't ibang ministry. Kayo na po magsuri sa inyong sarili. Baka po dito kayo tinatawag. Sana po ay makasama namin kayo bilang mga EMHC. Ang kailangan lamang po ay binyagang Katoliko at kumpilan din. At kung kayo po ay may asawa, dapat po ay kasal sa simbahan. At ngayon po ay open na rin po tayo ulit sa mga babae. Kaya po, open sa lalaki at babae. Ang edad po ay sa gabay, 21 to 60 years old. Pero yun po ay open naman. Basta po kaya pa talagang maglingkod. Kasi po, kung hindi na kayang umakyat dito at magpunta sa mga bahay-bahay, siyempre po, hindi na pwede. Kung kayo po ay interesado, pagkatapos po ng misa ay lumapit lang po kayo dito. Meron kaming papapirmahan sa inyo. Magkakaroon po tayo ng, bago po kayo ma-install, kung sa luloobin po ng Panginoon, ay mayroong 4 na Sabadong paghuhubog. Pero kung magkakasama na po tayo, continuous po, ongoing ang formation. Yun lamang po. Sana po, namin kayo. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magsitayo po kayong lahat. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.